kingdom of heaven is like a treasure in the hidden field. Matthew 13 verse 44. Magandang buhay mga katiyats. Welcome back sa ating treasure marker analysis. Meron tayong natanggap ditong magagandang markers at atin to i-analyze. Pero bago tayo magpatuloy, ako'y mag-shoutout muna at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe para palagi kayong updated. Alright, shoutout tayo kina Glenn Mario, Elizalde Menjula, Danny Flores, Ronnie Lucas, Madan Canunigo, Hyacinth Opfimia, Alberto Akak, Alexander Hubay, shoutout kay Intensity user SG3, Jumar Francia, Rodel Cardona, Obligado, Dennis Mordino, Desiderio Lamsin, Rico Mausisa, Arcadio Angkon, Gwenhana Lumaino, Lodo Pico, Andrade Jr., Tating Nalimansalay, user UH2, Rumeli Solgon, and lastly shoutout kay Robert Cabunilas, Alberto Akak, Meljan Dinuga, Princess King at kay John Michael Samurai at sa mga hindi nabanggit na pangalan. Shout out sa inyong lahat. Tayo nang magpatuloy. Magandang buhay mga katiyats. Meron tayong i-decode ngayon na mga marker. Pwedeng mga legit markers ang mga ito. At una nito, itong nakita ng ating katiyat, siya ay nagtaka kung ano ito. Ganito ang itsura niyan. At pababa ang direksyon nito. Tingnan natin in close up. Ayan o. Meron pang maliit na butas sa gitna niya. And then, ayan, merong parang gateway. Ngayon, ano ba ang kahulugan nito? Ang kahulugan nito, kung bilog lang siya at may maliit na bilog na ganyan, treasure in the center or treasure under. So, ang ibig sabihin ay sa bato na yan ay nasa ilalim niya. Nakabaon ng item. Ngayon, kung atin tingnan yan, kung napansin nyo, ang marka, halimbawa ito yung lupa, ang bilog ay nandito sa may gilid. And then meron siyang kanal na nakaganyan. And then pag napasukan niya ng tubig, ang tubig ay tutulo dito. Kaya yan, nakuha niyo na ba ang logic mga katiyets? So ang treasure ay hindi under sa bato, kundi nasa harap nito. Okay, nasa lugar kung saan tumutulo, dumadaloy ang tubig. Yan, dito banda. So kung pagbasihan natin ng picture ay dito ang inyong hukay. Ito na portion. Yan. At kung ang nagbaon yan ay 4 o 2 tao, medyo may kalaliman yan. Okay, nasa umpisa ang lalim niyan ng pinakamababaw 3 meters to 7 meters. Kung 2 o 4 na tao ang naghukay. Pero kung isang tao lang ay nasa 2 meters lang siya ang lalim. Kaya sana isang tao lang ang nagbaon yan para mababaw. Okay, so try nyo dito mga katits yan. Wala na kayong ibang puntahan pa, yan lang. Gawin nyo lang ay medyo malaki-laki na hukay ang gawin nyo. Merong diametrong 2 meters para makasiguro kayo. Okay, 2 metros square or pabilog. Basta 2 metros ang sukat para makakilos kayo sa loob kapag kayo yung naghukay. Okay, legit marker ito kasi kung kalikasan lang, wala na sana itong gateway. Wala na to. Kung kalikasan lang ng mga butas, ay butas lang talaga yan na bilog. Okay, kasi ginawan siya ng klarong-klaro. Sinisil siya. Kaya maganda. Magandang marker to. Ito. Para siyang imbudo na ganyan. At dyan sa tinatayuan mo, sa likod mo ang hukay dito. Yan, try nyo na mga katiyats. Pinakamalalim 7 meters. Kapag meron kayong makitang mga basag na buti na kulay green or brown, yan ay mga Japanese bottles. So ibig sabihin
meron ngang ibinaon. O kahit mga porselana, mga plato na basag or jars. Yan, signs na yan na may ibinaon talaga. Okay, kapag nakita yan, patuloy na kayo hanggang 7 meters. Okay, tingnan natin ang ibang sign. Ito, ibang may-ari nito. Napakaganda ito na sign. Yan, Y at lalo na may dot. Katulad din yan ng cross na may dot nilagay dito. Yan. Kahit X na may dot, ganyan din ang kanyang kahulugan. So, ang kahulugan yan, halimbawa, ang bato ay ito. Ito yung lupa. And then narito ang Y at dot. So, ang ibig sabihin yan, ang Y ay tunnel. So, Y, tunnel. Itong islant mismo, nagtuturo na yan ng direksyon. Itong mahaba. Tinuturo niya ang direksyon. So, yan, direksyon yan ay, ibig sabihin ay papunta siya rito. Pero, dahil nandito to, ang bilog nagsasabi na ang item or tunnel ay nasa kaliwa. So, nasa kaliwa, dito yan. Kulayan natin ang dilaw. So, ito, nagsabi to na ang item ay nasa kaliwa. So, punta ka sa kaliwa. Ngayon, ang layo niyan, dahil dot yan, ay pwedeng 1 meter lang. At pangalawang distansya ay 5. So, 1 and 5 meters. Okay, so, dito. Hukay kayo dito sa 1 meter ito. At kapag wala dyan, hukay kayo sa 5. Testig lang yan. So ito yung 5 meters, ito yung 1 meter. Testig lang ng 2 meters deep. Okay, napakasimpleng marker ang letrang Y. Pero letrang Y mismo, nag-indicate na yan na tunnel. Magandang marker kasi hindi smooth, rough yung pagkagawa. So, ibig sabihin, sinilsil siya. Kasi rough. Yung mga smooth, masyado, yun ay gawa ng mga tubig. Gawa ng million years na pagbaha or pagpatak ng ulan. Kaya gumagawa ng mga litra na tulad ng X and Y. Pero ito, maganda ito. Kasi jagged, rough yung pagkagawa. So, gawa ng tao siya. Patuloy tayo. Ito naman, natagpuan ng isang ka-TH natin, pinagsama-sama ko na ito. Ito ang hugis ulo ng kabayo. Yan. Ulo ng kabayo. Ang ulo ng kabayo ay pointer din yan to treasures. Katulad din yan ng ulo ng aso. So, ang kanilang ulo, ito, yan ang pointer. So, ibig sabihin, ay papunta doon. Or, kung sundan natin yung kanyang ilong, ay dito yan. So, ang gawin nyo dyan, kung meron kayong dowsing or pendulum or dowsing rod or aurameter or jap wand, i-detect nyo muna itong palibot. Palibot 7 meters diameter, ikutin nyo, i-detect nyo ng inyong detector. At kung saan mag-detect, lalo na unahin nyo itong harapan dito banda. At kung mayroong mag-detect sa harapan niya, doon kayo maghukay. Ito. Kasi walang binibigay na na measurement or distance. Kaya pwedeng start from dito, from the front, going to 5 meters or 7 meters. Kung walang detector, ito lang ang gawin. Hukay sa kanyang front, testig dito. And then kung wala, adjust kayo sa 5. 357 sana yan. So 5 lang muna. At kung wala, at saka na magpatuloy sa 7 meters distance sa pagtestig sa harapan nito. Ito yung kanyang
direksyon. Pakaliwa. Okay, last sign na natagpuan nila ka-TH. Ito. Ito yung sign ng separated treasure. So nagsabi siya merong tunnel pero papunta doon ang isa, papunta dito ang isa, at ang isa dito. So merong tatlo. Sundan nyo ang tatlong direksyon yan. Ang tatlong direksyon ay meron yan tinuturo na bato sa unahan. So hanapin nyo. Malalayo ito kasi trail marker. Pwedeng hanggang start from 7 to 50 meters. Malalayo yan. Ang iba nga niyan, umabot pa ng 100 meters ang mga trail marker. Kaya ayan, ito. Sundan yan. Hanapin ang malaking bato sa unahan na may marka. Mayroong mga marka yan. Ito rin, ganun. Hanapin din hanggang 50 meters. Bato na malaki na may marka na tinuturo niya. At ganun din dito sa kabila. Kung matagpuan nyo ang mga bato na yan, doon kayo maghukay. Sa baba mismo ng bato or baka nasa loob ng bato. Kaya pukpukin nyo palagi. Dala-dala kayo ng maliit na maso. Karamihan ng treasure ay nasa loob lang talaga ng bato. Kapag mga maliliit or itong tinatawag na quick deposit. At yan lang ang pag-asa ng mga treasure hunter. Ang quick deposit. Kasi yung mga ibinaon na medium at big deposit, hindi na yan makukuha natin. Maniwala kayo kasi nilalagyan pa yan ng mga booby traps, water trap, at nilalagyan pa ng mga blockade or silyo or mga concrete seal at mga bato na tinatabo ng malalaki. Kasi ang nagbaon yan ay isang batalyon. Kaya kaya nilang magbuhat ng malalaking bato at marami. Kaya ayan, ang tanging makakuha ng mga big deposit ay ang mga tauhan ng emperor kung sila'y bumalik. Kasi marami yon, engineering brigade. Tayo, 4 lang tayo, 2. Minsan nagsusulo ka lang, hindi talaga kaya yan. Kaya bato lang ang pag-asa natin. Sa loob ng bato or under sa bato. Okay, so yan ang aking analysis mga ka-TH. Good luck, God bless you all. At hanggang sa muli. Paalam.